Ilang minuto lang ang lumipas at narating ko rin ang Pulambato Port na parang napakabilis ng takbo. Pagdating ko, laking gulat ko na tapos na pala ang bagong gusali na dating ginagawa pa lang dito. Mukhang mas maayos na ngayon ang port para bagong bihis ang lugar na ito ngayon, lalo na sa ticketing. May sarili na silang lugar sa bawat shipping. May bagong area na para sa ticketing outlet kaya mas organized na ang pila ng bawat pasahero. Magkatabi lang ang mga outlet kaya hindi ka maliligaw kahit ikaw ay bagong biyahero. Ang dapat handa ka sa iyong oras at huwag kalimutan. Siguradong mapapadalas ang iyong hikab kung hindi ka sanay sa puyatan. Sa pamasahe naman, as of March 2, 2026, pangalawang ticketing outlet na papuntang Kawayan, Masbate ang ruta. Dito ako pumila dahil ito talaga ang aking sadya. At dito na tayo sa pamasahe ng kanilang barko. As of March 2, 2026, na tayo diretso na sa panglima. Ang biyahe pala dito ay from Pulambato to Villaba. KCQ Express 2 ang pangalan ng bangka na bumabiyahe dito. One trip everyday sa alas 12 ng tanghali. Dito Yo mga kamotor ko, samahan nyo naman ako sa bagong adventure. Ready na ba kayo sa bagong biyahe? Tayo na't mag-explore. Gabi na pero nagsisimula pa lang ang aking biyahe. Isang vlog na siguradong hindi mo gugustuhin i-skip. Kung gusto mong malaman ang sikreto ng biyahe ko papuntang Pulambato Port, nanatili ka lang hanggang sa dulo ng aking trip. Tahimik ang kalsada habang ako'y nagmumotor sa dilim ng gabi papunta sa Pulambato Port na parang isang lihim na lakbay. Hangin lang at makina ang kasama ko sa mahabang kalsadang itong binabaybay. Ilang minuto lang ang lumipas at narating ko rin ang Pulambato Port na parang napakabilis ng takbo. Pagdating ko, laking gulat ko na tapos na pala ang bagong gusali na dating ginagawa pa lang dito. Mukhang mas maayos na ngayon ang port para bagong bihis ang lugar na ito ngayon, lalo na sa ticketing. May sarili na silang lugar sa bawat shipping. May bagong area na para sa ticketing outlet kaya mas organized na ang pila ng bawat pasahero. Magkatabi lang ang mga outlet kaya hindi ka maliligaw kahit ikaw ay bagong biyahero. Ang unang outlet ay para sa biyahe papuntang Palumpon Leyte na mas madalas sakyan ng mga tao. Ang barkong bumabiyahe dito ay mula sa Asnar Shipping na kilala sa kanilang maayos na serbisyo. Dito ka kukuha ng passenger ticket at bill of lading kung may dala kang motor o sasakyan. Alauna na madaling araw ang alis ng barko kaya dapat handa ka sa iyong oras at huwag kalimutan. Siguradong mapapadalas ang iyong hikab kung hindi ka sanay sa puyatan. Sa pamasahe naman, as of March 2, 2026, 450 pesos ang economy regular ticket na swak sa budget. Kung gusto mo naman ng malamig, 550 pesos naman ang aircon na regular na mas comfortable ang seat. Sa student economy ay 360 pesos at sa student aircon naman ay 440 pesos. Sa economy senior ay 320 pesos at sa aircon senior ay 390 pesos. Sa bata from 3 to 11 years old, economy ay 225 pesos at sa bata naman from 3 to 11 years old sa aircon ay 275 pesos. Dalawang bisis sa isang araw ang biyahe kaya may pagpipilian ang bawat pasahero. Ang unang biyahe ay alauna ng madaling araw at ang pangalawang biyahe ay alas 10 ng umaga na parehong biyahero. Kung Palumpon Leyte ka naman magsimula patungong Bugo City, ang first trip nila ay 6:30 ng umaga at ang second trip nila ay alas 2 ng hapon. For booking and inquiries, Asnar Shipping, contact number 0917-631-9005. Ang biyahe papuntang Palumpon Leyte ay halos 2 oras lang kung maayos lang ang alon, kaya kung nagmamadali ka, mabilis lang din ang takbo ng panahon. Lumipat naman ako sa pangalawang ticketing outlet na papuntang Kawayan, Masbate ang ruta. Dito ako pumila dahil ito talaga ang aking sadya at dito na tayo sa pamasahe ng kanilang barko. As of March 2, 2026, from Bugo City to Kawayan, Masbate, sa economy chair ay 400 pesos, sa regular tourist ay 600 pesos. Sa senior citizen, student, PWD at seafarer ay may list na 20%, sa BGMP, BFP at PNP ay may list na 10%, sa menor o bata from 3 to 11 years old ay may list na 50%. Sa mga nabanggit ko na may list discount, both tourist and economy, ikaw na bahala dyan kung saan ka pipili. At ang schedule ng barko nila ay alas 12 ng hating gabi. Ang pangalawang biyahe ng barko nila ay from Bugo City to Mintak, Katayngan, Masbate. Sa economy bed ay 800 pesos, samantalang sa tourist bed ay 950 pesos. At may discount pa rin na 20% sa senior citizen, student, PWD at seafarer at 10% discount sa BGMP, BFP at PNP at 50% discount sa minor o bata from 3 to 11 years old. Note, wag lang kalimutan ang iyong ID, no discount policy. At sa wakas, nakakuha na rin ako ng 2 ticket. Isa sa regular economy na 400 pesos at isa sa half
economy na 200 pesos. Tingnan naman natin tong pangatlong ticketing outlet nila dito. Ito pala ang ticketing outlet para sa bill of lading ng co-shipping. Kung may balak kang dalhin ang motor o sasakyan mo, dito ka magproseso. Kung wala kang cash na dala, walang problema dahil may online payment sila. For queries and inquiries, contact Ma'am Jane 0921-216-7082 or Sir TD 0951-9006-402 or co-shipping lines Bugo Branch 0927-622-5876. At dahil tapos na tayo sa pangatlong ticketing outlet, dito na tayo sa pang-apat. Pero bakante pa pala kaya't ako'y nagulat. Tila may plano pa siguro silang bagong ruta. Baka sa susunod na buwan may bagong barko na. At tayo diretso na sa pang-5. Ang biyahe pala dito ay from Pulambato to Villaba. KCQ Express 2 ang pangalan ng bangka na bumabiyahe dito. One trip everyday sa alas 12 ng tanghali. Dito naman tayo sa kanilang pamasahe. Sa motorcycle ay 300 pesos, sa regular ay 400 pesos, sa student ay 320 pesos, sa senior citizen ay 320 pesos, at sa PWD ay 320 pesos. Sa bata from 4 to 10 years old ay 200 pesos. Reminder lang, no ID, no discount policy. At dahil tapos na tayo kumuha ng ticket, kailangan natin magbayad ng terminal fee na 20 pesos sa loob ng port. Maliit man na halaga pero mahalaga ito sa bawat report. At kumpleto na tayo sa ating mga dokumento. Kaya puntahan na natin ang pasahero na sasakay ng barko. Mga ilang oras lang, onboarding na, alas 5 na pala to ng umaga. Dahil walang biyahe ang alas 12, dito sila sasakay sa alas 7. Kaya hinatid ko na rin sila, yung anak ko at aking asawa. Sana makatulong sa inyo ang vlog na ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, alam mo na ang gagawin, mag-follow, comment at like at share na rin. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba pang Cebu Port Guides, updated at ready sa panel. Dahil ang goal natin ngayong taon, mag 1,000 subscribers. If you subscribe, much better. At i-click na rin ang notification bell para sa bawat bagong upload ay makikita at hindi ma-miss ang tips, schedule at fare. Maraming salamat sa panonood mga kamotor ko. Ride safe palagi at kita-kita tayo sa susunod na adventure. Ingat sa biyahe at enjoy your trip. See you. Peace out.